Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Good morning! Yes na yes! Wow! Ang pag-ibig, walang pinipiling edad. Wala ring pinipiling kulay ng balat. Dahil kung mahal mo ang isang tao, tanggap mo siya ng buong buo. Yan ang sigaw ng Team Puti! Tama ka dyan, Ryle. At alam mo ba, ang pag-ibig, dapat wala ring pinipiling kasarian yan. Walang pinipiling lahi. Lalo na kung afam. Ayun! Genius! Afampangan. Afampangan. Dahil kapag tumibok nga daw ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Tama ba, Donna Cruz? Team Pula! Ito ang programang bunga ng pagmamahalan, pagtutulungan at pagdadamayan. Ito ang Face to Face Harapan! Dahil mahal nila tayo, natural lang na paalalahanan nila tayo. Say hello sa ating matatalinong harapang tagapayo. Our mental health advocate, Dr. Camille Garcia. Ang ating matinik na love guru, Dr. Love, Brother June Banag. Our law and legal expert, Attorney Lorna Capunan. Basta't may nangangailangan, gusto niyang tulungan kahit sino ka man. It's no other than nag-iisang atin ang masa, Corina Sanchez Rojas! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Ayan! Good morning, everybody! Ayun! Alam mo kung minsan maraming mga nagtatanong, di ba, paulit-ulit, ano ang purpose mo sa life? Di ba? Anong sagot mo doon? Ang purpose ko sa life ay maging maganda at pagandahin ang mundo. Amen. Ayun! Okay. Ikaw naman, anong purpose mo sa life? Para siguro mag-protect, mag-provide sa mga taong minamahal ko at maging best version of myself. Ayan! Ganda Mabigay ng naman. cellphone sa face-to-face. Okay. Ang feeling ko talagang tayo iniatang ng langit na mapunta dito para mapaganda pa natin ang mundong ating ginagalawan at tumulong sa lahat ng taong nangangailangan. Yun lang. Talagang just to make the world a better place than when you found it. Kaya yan ang ginagawa naman ng Face-to-Face Harapan! Araw-araw, tumutulong kahit paano. Mayroon tayong iba-ibang atake sa buhay, sa pagtulong, sa pag-survive, at sa pagsayaw. Yung iba, bigay todo. Yung iba naman, pa-demure lang. Yun bang sayaw, kikay? Kikay? Ito po ang ating kikay na sayawerong sasawero, Ate! Diba? Na-surprise si Ate Ryle. Kita nga. Kikay. No, nahiya bigla si Ate, oh. La, la, la. Ang iti Ate. O, ito na. Handa na ba kayo? Yes!
Okay na sana ang pagmamahalang walang hanggan ng dalawang senior citizen. Hanggang sa muling umeeksena ang dating karelasyon ni Lola. Haba ng hair. Correct. Ang ganda-ganda naman ng lola mo. Dahil dito, naiinis itong si Lolo dahil mistulang sumasalisi. At nakakalalaki daw ang ex-lover na ito. Handa na ba kayong alamin ang kanilang buong kwento? Heto na ang Tanda Loving Care. Kailangan tigilan niya na. Dahil na, may pamilya na. Saka matagal na sila nagsasama. At matatanda na. Totoo po niya, wala naman po talagang intensyon si Reggie sa kay Tariray. Ang niya lang po, yung tulungan siya dahil sa nakita ni Reggie doon sa buhay niya, kay Tariray. Reggie, kung naawa ka talaga kay Manolo Tariray, tulungan mo lala, huwag mo nang balikan. Hoy, Reggie, huwag ka na sumalisi. At nakakaya na kayo, matatanda na kayo. Ang pangit tignan. Heto na ang magkaribal sa puso ni Lola, Manolo at Reggie. Harapan na! Okay, ang sama ng mga tinginan. Kala ko magsasabong. Lolo Manolo, ilan taon na po kayo, sir? 59. 59 years old Bata po. pa. Bata pa, magtina ka lang ng buhok, mukha ka ng 40 ulit. Okay. Tapos, ano ang problema? Kayo ang nagsasama ngayon ni Lola. Yes po, ma'am. Oo, anong pangalan niya? Tariray po ang alas niya. Tariray Opo. ang pangalan. Okay, so gaano katagal na po kayo nagsasama? 22 years na po, ma'am. 22 years. Ikinasal po kayo? Hindi pa po eh. Ay, hindi. Dahil hindi po na yung kasal namin dahil sa Senomar po hindi po pumasok. Yun, so nagsama na lang kayo. May anak po kayo? Isa po. Isa lang? Opo. Okay. So, okay naman ang pagsasama? Okay naman po yung pagsasama namin kahit may pagbabago. Kasi iba naman po yung buhay niya ng time na Time na nasa Japan Yes, siya. yes, ma'am. Oo. Okay, so ano ngayon ang nagiging problema ninyo? Nagiging problema ko po. Pagka pumapasok po ako rin sa trabaho, nagsumbong po sa akin na nakikita sila ni... Kinukulit Reggie. po ni Reggie. Naku, Kinukulit na Reggie. pinupuntahan po Na niya. ano mangyayari sa'yo? Kung patuloy ka pa rin sasama kay Manolo, hindi ka naman mabibigyan ng magandang buhay niyan eh. Baka naman sabi-sabi lang yan. Natanong niyo po ba talaga yung totoong nagsabi? Kung Kasi po, tunay? nagsumbong na sa akin si Tariray, si Jenny. Siya mismo. Opo. Ganon? Opo. So, inaalok siya, kumbaga. Para bang inaalok siya na, hiwalayan mo na yan, iwanan mo na yan, walang mangyayari sa buhay mo dyan. Mas magandang buhay, Kung kumbaga. bibigyan kita ng mas magandang buhay, iwanan mo na yan. Ay, may ganon? Totoo ba yun? Ano ba sila dati? Naging mag-on po sila during the time na meron pa si Tariray na pera nung time na yun dahil nag-abroad po siya, pabalik-balik siya sa Japan. Bago kayo nagkakilala? Lately lang po si Reggie dahil 3 months lang po silang 3 months? Apo. At 3 buwan lang. Ayun, okay. So, tapos may sinasabi daw siya na nagbago daw ang itsura ni Tariray. Sabi niya Talagang nalosyang. Dati daw hindi ganun ang itsura. Opo, parang nai-insulto na po ako nung gano'n, nung kinukwento sa akin dahil siyempre po dahil dati hindi ka naman ganyan. Yung may itsura mo ngayon, may bibigay na buhay sa niya, iwanan mo na yan, si Manolo. Bakit kung makapagsalita sinisiraan pero gusto niyang kunin, Timpote? Pero parang nararamdaman ko yung nararamdaman ni Manolo, no? Kasi parang nananahimik kami dito, ito ang kaya kong buhay, okay naman kami, bakit ka nang gugulo? Kung yun ay totoo, okay, malalaman po natin, pakinggan naman natin ang panig ng lalaking gustong ibalik daw ang tamis ng kanilang pag-iibigan ni Tariray. Abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay,
so, tahimik daw na nag-iibigan si Manolo Tariray ng 22 taon. Biglang pasok ang ex-lover ni Tariray na gusto siyang kunin mula kay Manolo para bigyan ng mas maganda daw na buhay. Ano naman ang masasabi ni Tatay Reggie? Ang masasabi ko lang po kasi, kaya ko lang po pinupuntahan si Tariray, gusto ko po siya tulungan. Before po kasi hindi naman po kasi ganun ng pagkakakilala ko siya na parang tumanda po na siya ng gusto. Tapos hindi naman po yung buhay na gusto kong ibigay sa kanya dati na gano'n matitikman sa isang tao na wala naman pala siyang mapapala doon. Ito yung ma'am, na nangyari sa kanya. Tumanda, pumayat, tapos nakatira sa maliit na kwarto na hindi ko po in-expect na ganun kung siya makikita uli. Ang in-expect ko na mahihiya po ako sa kanya dahil baka nakapag-asawa na mas mayaman to, mas maganda ang buhay niya, mas gaganda siya. Hindi po yung nangyari. Ang nangyari po, pinapangit niya si Tariray. Concerned lang naman pala, tutulong naman pala eh. Malay natin, di ba? Malay natin kung yun ang kontento siya sa buhay, di ba? Humingi ba siya ng tulong, di ba? Bilang nirelasyon po kami dati, na sinabi ko sa kanya, wala ka man, magkita man tayo ulit. Tutulungan kita. Nandoon pa rin ang Nandun pa rin malasakit. po. Oo, Na hindi hindi kita mawawala. pababayaan kahit anong mangyari. Binata ka ngayon, Kuya Reggie. Ngayon po, sa ngayon wala po akong asawa. Sa ngayon, wala kang asawa. Dati may kinakasama ka. meron po. Tapos naalala mo lang si ate. Hindi naman po kasi talagang meron na rin po talaga siya sa ano ko, yung May puwang. nandito pa rin siya sa akin. Hindi siya nakapag-move on. Yes, nandun pa rin sa puso. Tsaka 3 months lang yun, no? Tapos hindi siya nakamove on. Alam mo Minsan kung may minsan ganun. yung maikli, yung pa yung tumatatak sa puso mo. Oo. So, paano kayo nagkita ulit? Pinuntahan mo? Bali, kami po nung ninil po ako sa Divisoria, nagkita lang po kami ni Tariray. Sabi ko, si Tariray ba to? Si Jenny ba to? Sabi ko gano'n. Sabi ko, parang naging lola ng gusto. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ba't parang naging gano'n ang itsura niya na hindi ko dapat in-expect sa kanya. Dahil nung panahon po nun na talagang mapera po siya, may mga bahay siya, may mga kotse siya. Tapos makikita at the same time na gano'n lang yung mukha niya. Dinag pa yung itsura ng pulubi. Oo, kasi yung mga nagja-Japan dati, malaki talaga ang kinikita. At sana ay nakapag-ipon. Kasi maraming mga nagja-Japan noon, maganda buhay ngayon kasi nag-ipon, nagnegosyo. Marami rin naman ang medyo nalugmo, di ba? Kasi pinamigay, pinagtulong ang pera, ganon. So ano naman ang sagot sa'yo ni Tariray? Ang sinagot ko po sa akin ay, may asawa na ako, sabi niya gano'n. Bakit sabi mo gano'n, may asawa ka pero hindi naman asawa ang turing parang sa'yo kasi hindi ka minalang gusto, hindi ka tinulungan para sa sarili mo. Oo. Anong sagot nga niya? Ang sabi niya sa akin, hindi ko siguro maano yung alok mo dahil kami na nga ni Manolo na saka may edad na rin ako, sabi niya gano'n. Ba't kahit ba may edad ka, di ba saka pwedeng tulungan? Sabi gano'n. Wala namang kapalit, no? Concern ka Wala lang, Tate po. Reggie. Linyahan niya na mga nangaagaw ng jowa. Kayong malisyoso, kayong mag-isip. So, siya yung totga. Opo. The one that got away. Already, Tatay Reggie, may patotga. Totga talaga. Kikilalanin na natin ang main character ng kwento na pinag-aagawan ni na Tatay Manolo at Tatay Reggie. Tatay lang, wag naman lolo. Haharap ng kanilang mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, Siya ang Tariray na itinitibok ng puso ni na Kuya Manolo at Kuya Reggie Tariray. Humarap ka na! Magandang araw po. Ayan. Ilang taon na po kayo kung hindi naman po ninyo ikakagalit ang aking tanong? 65 years old. 65 years old. Alam mo, ate ko rin sa aking mata, ha? Maganda pa rin si Nanay Tariray. Oo. Gusto mo, ate ko rin binolunteer ko na yung abono, ngipin. Yun ang feeling kong kukumpleto. Gusto mo magkaroon ng pustiso? Opo. Ayan! Okay. Bakit parang may sakit ka ba? Dati po ako na mag-stroke. Na mild stroke. Opo, pinagaling ako nila.
Pinagaling ka ni Lord. Mabuti naman po. Okay naman po ang pakiramdam nyo ngayon. Ay, naman po. Opo. Isang tanong lang ako, Nay Tariray. Kung kayo po ay papipiliin, mabigat agad, kung sino ang mas matimbang sa inyong puso, ito po ba ay si Kuya Manolo o si Kuya Reggie? Si Manuel Sanford ko. Manolo po. I rest my case. Okay, alamin natin ang mga hibla-hibla nitong relasyon na ito, ha? Okay, dati ka talagang may mga sasakyan, bahay. Opo, 4 na sasakyan ko. 3 bahay ko. Totoo ba? O, Nay, anong nangyari dyan sa mga inipon mo? Nung time na nag-ano po ako, 3 months kami ni Reggie, nahook po ako sa sugal. At nahook ako sa bar. Malakas akong uminom. Doon ako nag-umpisang naghirap. Alam mo ba yun? Na napunta siya sa sugal. Opo, sa sabad yung tuwin. Sa sugal ka napunta. So, naubos ng naubos. Opo. Ayun. Kay Kuya Manolo siya natuto. Ayun. Pero, ganun pa man, magkasama kayo sa hirap at ginhawa. Opo, 22 years na po kami. 22 years. Opo. Ang sakit nung ano, no? Sa huli ang pagsisisi. Oo, yung nakabot mo na yung ganong buhay Pero tapos nawala sa 4 ang sasakyan niya, 3 bahay. Naubos sa sugal. Natalo man siya sa sugal, Ate Coring. Nanalo naman po siya sa pag-ibig. Naks naman. Ang straight ng answer no? O, di ba? Yung ngiti ni Kuya Manolo, oh. Pero Kuya, sana naman 2 bedroom, wag naman 1 kwarto lang ang tirahan nyo. Pwede ba yun? Meron ba kayong kabuhayan ngayon? Wala po. Eh, bali, yung mga tulong-tulong lang po nung kapatid ko pagka ano, naalala rin po akong puntahan. Ganon. Wala ka na doon sa dati mong pinagtatrabahuhan. Hindi po, bali freelance po ako kay Attorney Adasa. Ayun, freelance. Sa, Ano yung maneho? Notary Public po. Notary Public. Yes, ma'am. Okay. Malakas pa katawan nyo, Kuya? Opo. Malakas pa rin. Wala ka sakit. Wala po. Ayun, si lang Tariray ang may sakit. Pero namamanage naman yung ano mo. Opo. Okay naman. Okay. Bakit para ka inaantok? Ganyan po talaga ang mata ko. Ganun talaga. Opo. Mapungay talaga. Ano? Oo. Makikita mo naman talaga bakas Na-imagine pa rin ko yung yung kanyang yung ganda. kadalagahan niya. Correct. Parang anime yung mata niya. Pero nakawaganon pababa. Oo. Ganda. Teka muna. Eto naman. Hindi niya raw kinakampihan si Kuya Reggie dahil pinagsasabihan pa nga raw niya ito. Kakaiba, no? Beth, humarap ka na. Good morning po, Ate Beth. Kaano-ano niyo po si Kuya Reggie? Kapit-bahay po. Kapitbahay. Matagal niyo na po siyang kilala. Opo. So, sa tagal na po na kilala niyo si Kuya Reggie, masasabi niyo ba na si Ate Tariray po yung the one that got away ni Kuya Reggie? Opo. So, lagi niya po bukang bibig noon pa man. Kinukwento po niya sa amin. Ano po naging kwento? kasamahan ko si Terry Ray sa trabaho noon. Tapos, kanino ka boto? Kay Reggie o kay Manolo? Kay Reggie po. Bakit po? Kasi si Reggie po talagang matalong yung tao yan. Na hindi naman mo siya man ng mga kapalit. Katulad ko po. Isa na rin po ako sa natulungan kay Reggie. Natulungan. So, kumbaga, tumutulong lang talaga siya. Opo, dati kasi po nagtatrabaho po ako talaga sa beer house dati. Oh. Inalis po ako din kay Reggie. Hindi naman pwede magganyan, pwede ka naman may ibang trabaho pa naman dapat mong gawin para pakain sa mga Para siyang good Samaritan, Dr. Love. Diba, no? Ako naman, mas matimbang sa akin yung gusto lang niyang tumulong. No? Yung paraan lang siguro, Reggie, natisod kasi niya si Tariray eh. So, nag-usap, di ba? So, pero maganda kung gusto mong tumulong, silang dalawa ang kausapin mo. Tama. Kung paano ka makakatulong. Sige, tignan natin kung maaayos pa natin itong baka talagang iniatang ng Panginoon yun na magkita kayo, mapunta kayo dito. Diba? Magkatrabaho ka ulit, Kuya. Magkaroon ka kabuhayan, at magkangipin. Dapat bang manatili at ipaglaban ang pagmamahala ng dati?
o ang pagmamahalan sa hirap at ginhawa sa loob ng 20 taon? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! O, di ba? Maganda talaga si Tariray, pero biro ho ninyo, ito po'y nanggaling sa buhay na payapa, buhay na mariwasa, pero eto nga, ang magandang aral dito, yung sugal. Yung epekto talaga, no, Nay, ng sugal. Isa lang talaga anak nyo? Okay. Tumutulong ba naman sa inyo? Po, Tumutulong naman. minsan po. May trabaho. Nasa ano po sa bakla. Galit po sa kanya. Okay. Alamin natin kung anong masasabi ng mga sawsawero at sawsawera. Team Puti. Sa akin naman po, parang inaano ko po na bakit pa po nangingialam si Reggie? Alam na naman niya po kay Tariray na sinabi ni Tariray na may relasyon siya. Saka kaya nga po sinabing nakaraan kasi dumaan na. Sa akin naman po, si Tatay Reggie, nakita niya si Nanay Tariray na ganun nga yung sitwasyon ng buhay niya. May pinagsamahan sila noon. Oo, noon. Pero may pinagsamahan. Nandun pa rin yung concern about kay Nanay Tariray. Para sa akin, si Kuya Reggie, tigilan na po sila kasi matagal na silang nagsasama eh. Pabayaan na lang sila magsama habang buhay kasi matanda na. Ikaw, bata pa, maghanap ka ng bata! Diyos ko, Nanay Junisha! Ang ganda ng advice mo, Mami! Si Reggie talaga may kasalanan dito! Soskino! Sa akin naman po, bali, tama naman po si Kuya Reggie. Bali, ang gusto lang naman po niya kasi is matulungan si Nanay Tariray. Kasi nga, tingin ko naman po, nakikita ng lahat na hirap na rin po si Nanay Tariray. Ngayon po sa sitwasyon po niya. Yun lang. Okay, attorney, harassment ba yung matatawag sa ginagawa ni Reggie? Yung gusto lang tumulong, ganon? Ang tawag dyan third-party interference. Kung may relasyon, kagaya nitong dalawa, no? At nag-interfere ka sa relasyon, pwede kang kasuhan. Pero civil case yun. Ang criminal case, harassment or seduction. Siniseduce mo siya. Kasi, pero naniniwala ko sa itsura mo po, Kuya Reggie, na meron kang magandang intensyon. Mali lang yung pag-implement. Kasi kung gusto mong tulungan si Tariray, pag-usapan nyo kung paano makatulong, etc. No? Pero wag mong itatago. Mahirap intindihin na gusto mo siyang tulungan pero hindi mo sinasabi sa kasama niya. Kanya nami-misinterpret. Si Kuya Manolo meron rin siyang rason na magselos sa iyo. Kanya yung good na intention mo ibang tingin niya na malicious ang tingin niya kasi meron kayong relasyon at saka pogi ka pa eh. Di ba? Si Tariray naman. Si Tariray naman, true love na yan. 22 years in sickness and in health. To death do your part. Pero, may sinabi si Tariray, no, na may problema sa anak nyo, iisang anak nyo, na nasa Canada. Sana kung gusto mo talaga ng pamilya, yun ang isolve ninyo. Para mas maganda kayo, isang pamilya sa pagkatanda ninyo. Hindi natin alam, bakit ba nagkaaway? If we can ask, ba't nag-away? Kasi po, anong time na binuntis ko yung bata, nagkagalit kami, nagkiwalay kami. Ang ginawa ko, pinangalan ko ang anak ko sa kaibigan kong Hapon. Siya ang suka po lahat. Maswerte na nga po ako dahil tinulungan ako ng Hapon. Kaso po, namatay yung Hapon. Kaya nawalan ako ng sustento. Sinusuportahan kayo nung Hapon dati? Opo. Yung anak po ninyo ngayon, ano nang kalagayan? Ano po, may dalawa siyang anak, single mother siya dahil ang napangasawa niya, si Dahis.
Ay! Oh, si Lahis. Binubugbog siya. Binubugbog pa. Pero Dahil ginawa niya, nagkabusog na lang siya. Okay. Pero may kabuhayan po siya. Ano po, sakto lang po. Tama na. Sakto lang sa 2 anak. Na babae, pinag-aaral. Matatapos na po yun. At least may mga benepisyo sa Canada eh. Kaya baka mas maganda ang buhay doon. Ayun. Pero nag-uusap po kayo? Opo. Nag-uusap Kaya naman. nahihiya ako kung dumaing na manghingi. Malakas na po kasi katawan ko, nagtitinda-tinda ako sa palengke. Ayan, ang paibayan talaga yung may lakas na katawan. Hindi mo maisip na dating 4 ang sasakyan, may 3 bahay, nagtitinda siya sa palengke. Panggulay. Okay. So, ganon. Okay. So, Dr. Love naman, ano ang dapat gawin ni Kuya Reggie para makapag-move on siya? Pero, totoo ba hindi ka makapag-move on o gusto mo lang talagang tumulong? Ang interest ko po talagang tumulong lang po. Tumulong lang talaga. Wala nang ibang dahilan pa. Gusto lang niyang tumulong. Matanda na rin po naman siya. Tapos, matanda, medyo paedad na rin po ako. Siyempre, kailangan na lang po tumulong sa mga... Katulad. Tsaka sa tingin ko naman, Reggie, may edad na rin naman si Tariray, di ba? Wala na yung asim ng katawan niya nung araw. Ngayon, ang gusto mo na lang talaga tumulong sa... Ang problema lang talaga ay hindi mo pinapaalam kay Manolo. No? So doon nagkakaroon ng puwang para maghinala si Manolo. At normal lang yun. Na Manolo, ngayon nadinig mo na ang tanging intensyon ni Reggie ay tulungan para maiangat ang buhay. Kung gusto mong tumulong, pinakamaganda talaga silang 2 mag-asawang kausapin mo para malaman nila na walang strings attached. Gusto mo lang tumulong out of love, out of being a good Christian, no? Sana maging mahusay ang pagsasama ninyo at maging magkaibigan kayo, Manolo. Kay Reggie, obviously, wala na yung lansa ng pinagsamahan nila nung araw. Maraming salamat, Ate Kuring. Okay. Doc Camille, pagmamahal ba o awa ang nararamdaman ni Reggie? Iniisip ko nga nung una, is this love or nostalgia? Kasi syempre, di ba, nagre-reminisce ka ng mga nangyari nung nakaraan. Pero titignan natin dito. Siguro, Reggie, isa lang tanong ko, ano ba yung loneliness level? Kasi kung titignan mo, kung nandun pa rin yung kalungkutan na nararanasan mo dahil sa pagkawala ni Tariray, malaking factor yun para sabihin natin na iba talaga yung intensyon. Malungkot ka ba? Malungkot ka? Nalulungkot din po ako, siyempre. Kasi si Tariray po nung nakilala ko yan, talagang... Masayahin. Masaya sa siguro sa condition na lang. Sa condition na lang. So yun yung maganda sana, Reggie, talagang totoo na gusto mo lang talagang tulungan. Pero bibigyan ko kayo ng ibang angulo. Meron kasing ibang tao, pagdating sa ganyan, yung tinatawag nating messianic complex. Yung ang gusto lang nila ay talagang akala nila sila yung mga superhero ng buhay ng kung kanino. At yung pagdating sa ganyang pagkakataon, doon nagkakaroon na sabihin na natin, nagiging reckless na nagiging homewrecker. Pero sana pagdating sa ganitong pagkakataon, ang iisipin mo lang, gusto mong tumulong dahil kasi meron kang misyon sa mundo na maging blessed ka at the same time, maging inspirasyon sa mga tao and to be a blessing to other people. Yun lang ang dapat. Hindi tayo aabot sa puntong may totga pa or kung ano-ano pa man. Yun lang po. Ayun, okay. So, nagsalita na si Tariray, ang laman ng kanyang puso ay si Kuya Manolo, respetado naman ito ni Reggie. Ang tanong, welcome ba kay Kuya Manolo ang maging magkakaibigan silang lahat at magtulungan? O, alamin natin sa pagbabalik ng Face to Face, hanapan. Okay. So, alamin muna natin ang desisyon, Ay, hindi. Yung tulong muna na ibibigay natin. Okay. So, sisikapin natin na itawid lahat ng pangangailangan nyo sa barangay. Hindi siya binibigyan sa Valenzuela, right? Magaling daw ang mayor dyan at huwarang syudad daw yan. Yes. So, bakit hindi nabibigay ang senior citizens benefit niya? Pati gamot. 5 taon na siyang naghihintay. Bakit? Itatawid natin yan sa Office of the Mayor mismo, Salamat po. Okay. Ang susungit pa daw ng nasa barangay. Naku. So, tapos, tingnan din natin sa barangay kung meron po ang para sa isang paralegal
no? Para kay Kuya Manolo at sa iba pa nating mga kaibigang kumpanya, sisikapin natin na makahanap tayo ng trabaho para sa'yo. Sayang, may talino at may lakas pa kasi siya eh. Pero yung mga dokumento for compliance, para masigurado na rehistrado siya, mabigay lahat para she is eligible, eh di sana sinabi sa kanya na dapat sinasabi sa kanya kung anong kulang niya. Eh, palagay ko kompleto siya. Kasi pinapangakuan. Puro promise. Binago nga po yung Opo, ina-assist ko po siya. Binago nga po yung ID niya lately lang eh. Sabi niya, bago mag-December, makakatanggap ka na, malapit na ika. Puro ganun lang. Ay, Ito, natapos nako. na naman yung Sa December. akin mo ipakausap yan. Oo. Puro sa Hindi, OS kayo, no? Talaga, hindi. Sige, kausapin natin yan. So, cash at saka gamot sa barangay, ha? Dapat may ganyan. Tapos, bibigyan din natin siya ng kabuhayan. Kasi nagtitinda naman siya eh. Salamat po. Salamat po. Nagtitinda siya, di ba? Sa palengke. Noong una, parang nahiya ako bigyan siya ng barbecuehan ng sarili mo, puhunan. Kasi big time nga siya dati. Eh pero nagtitinda naman siya sa palengke. Eh, okay lang ba sa'yo? Opo. Uy, 500 piso isang araw ang kita doon. Opo. Oo. Ha? Baka makakuha kayo mas malaking lugar. Opo. Alam mo na kung saan ka pupwesto. Opo. Okay, mag-attend ka ng TESDA para matutunan ka, ha? Tapos, syempre, bibigyan natin sila ng groceries. Panimula lang para meron laman ang inyong... Ewan ko, may refrigerator ba kayo? As of now po, man. Wala kayong nakikilagay refrigerator? lang kami. Nakikilagay kayo. Okay. Ngayon, alamin natin ang desisyon ng bawat panig. So, okay na naintindihan mo na, Kuya Reggie, kung bakit siyempre mamasamain ni Manolo. Kasi siguro nagpipilit din, hindi talaga makaya, pero habang buhay na yan. So, willing naman kayo magtulungan. Kuya. Sana po, huwag lang niyang kulitin. Kasi parang nakakalalaki na po, mami. Okay, okay. Ang gagawin ko na lang ganito, magtulungan na lang tayo. Tulungan mo siya, tutulungan din kita, tutulungan mo siya. Ayun. Yun ang pinakamagandang gawin natin. Huwag na tayong mag-away, wala naman din mapapala. Oo. Yung galit, wala yung mapapala, Opo, parang sugal salamat yan. po. Oo, nakakasama lang. O, sige, kamayan na lang. Kamayan na lang para alam natin. Maraming salamat. Salamat din po. Opo. So, tulungan na lang ang mangyayari, ha? Yun naman ang gusto nating mangyari ngayong araw. Okay, Tarira, ang pangalan niya Jenny, ha? Soledad Pangilinan, tunay kong pangalan. Soledad Pangilinan. Kapag tayo po ay namulat sa katotohanan na ang buhay ay dapat pinaplano. Ang buhay ay dapat pinaplano. Palagay ko hindi kasama dyan ang planong pagsusugal. Pagpinlano natin ang buhay natin. Ito po malinaw na halimbawa na mula sa halos rurok ng buhay, pwede pala talagang bumagsak sa balong malalim. Diba? Maliban sa pakay siguro ng Diyos na matuto tayong lahat sa talambuhay ni Tariray, disenyo na rin na makita-kita tayo dito lahat para magtulungan dahil sabi nga natin kanina, purpose in life, di ba? Tumulong sa nangangailangan sa abot lang naman ng ating makakayanan. Ako po ang inyong ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face, Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sapo na saputi, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang Para maglasing-lasing. Lagi po siyang wala eh. Lagi po siyang lasing, lagong-lago. Kung nagre-relax lang, pamparelax lang po yung pagkatapos magtrabaho.
nahuli ko po siyang naglalasing sa palengke. Ilang beses sa isang linggo ka umiinom ng alak? Pagkatapos po ng trabaho naman po yun, pag po nakakayayaan po yung mga kaibigan.